Mic test. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mic test. Okay. Magandang umaga po. Okay. Bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway manawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia, 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. Ikalawang Timoteo po, chapter 1. Verse 12, verse 13. Verse 13. 2 Timothy chapter 1, verse 13. Chapter 1, verse 13. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo Jesus. Okay. We are learning 2 Timothy. Tayo po ay nag-aaral ng ikalawang Timoteo. So let's continue learn chapter 1. Kaya patuloy po nating ipag-aaralan ang chapter 1. Verse 13. Sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita. Wastong salita na narinig mo sa akin. Apostle Paul told Timothy what's the sound words. Kaya tinuruan ni Apostol Pablo si Timoteo ng mga wastong salita. And he encouraged him. Paul encouraged Timothy to hold fast the pattern of sound word. At hiniimok niya po si Timoteo na sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita. Okay, so ngayong araw, pag-isipan natin tungkol sa wastong salita. Ano ang wastong salita? Ang salita ng Diyos ay wastong salita. Tama? Salita ng Diyos. Wastong salita. At ang salita na ipinangaral ni Pablo ay ang wastong salita. Wastong salita. May mga wastong salita na dapat nating sabihin. May mga wastong salita sa atin. Upang makapagsalita ng wastong salita, kailangan nating maging maingat sa ating pagsasalita. Isipan natin ang buhay pagsasalita ng Kristiyano. The speech life. Yung pamumuhay sa pananalita.
So speech life is very important after salvation. Kaya yung pamumuhay sa pagsasalita po ay napakahalaga pagkatapos maligtas. Ang buhay ng pagsasalita ng isang tao ay kumakatawan sa tao mismo. Tama ba? Ang buhay sa pagsasalita ay masasabing pagpapahayag ng pagkatao ng isang tao. Right? So we can know the personality of somebody through their speech life. Kaya makikilala natin ang personalidad ng isang tao sa magitan ng kanyang uri ng pananalita. So napakahalaga ng ating buhay sa pagsasalita. Buksan mo ang Biblia, James chapter 3. James chapter 3. Santiago po, chapter 3. Chapter 3, verse 2. Verse 2 hanggang 10. Mula verse 2 hanggang 10. James chapter 3, verse 2 hanggang 10. It's long, but basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal, may kakayahang pigilan ang buong katawan. Kung tayo ngay naglalagay ng mga preno sa bibig ng mga kabayo upang sumunod sila sa atin, ibinabaling natin ang kanilang buong katawan. Tingnan ninyo ang mga barko. Bagaman napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, may napabaling sa magitan ng isang napakaliit na timon saan man naisin ng piloto. Gayun din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. At ang dila ay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan. At ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Magkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay mapapaamo at napapaamo na ng tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao, isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ang Panginoon at Ama, at sa magitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa isang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. This paragraph emphasized the importance of our speech life. Sinasabi po ng mga salitang ito, yung uri po ng ating pananalita. Verse 2, right? If anyone does not stumble in word, he is a perfect man. Sinasabi sa verse 2, sapagkat tayong kung sino man ang hindi natitisod sa panalita, ito ay isang taong sakdal. But we are not perfect, right? Pero hindi po tayo sakdal. That's why sometimes we have a mistake in speech. Kaya nga minsan, di ba, nagkakamali po tayo sa ating pagsasalita. Ang dila ang bahagi ng ating katawan na mas madaling kapitan ng kasalanan. Tama ba? Kaya dapat tayong maging maingat sa ating buhay sa pagsasalita. Ano ang katangian ng dila? Katangian ng dila. Ang dila ay isang malin na miyembro. Ngunit ang kapangyarihan ng impluensya dito ay napakalaki. Right? In our body, right? Dila, very small thing. Diba, sa right? ating katawan, yung dila ay napakaliit. But it can affect greatly in our life, right? Pero ito ay makaka-apekto ng lubos sa ating buhay. You check here, let's open. You check here, let's open.
Kawikaan chapter 18, Markahan niyo po dito at puntahan natin ang Kawikaan, chapter 18, 18 verse 21. 18 verse 21. Kawikaan chapter 18 verse 21. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang umiibig sa kanya ay kakain ng kanyang mga bunga. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. So, somebody can be alive because of the word they said. Kaya may isang taong maaring mabuhay sa magitan po ng sinabi ng isang tao. But somebody can die because of the word they said. Pero may isang taong maaring mamatay dahil sa sinasabi po ng isang tao. Jesus, you know where, right? The story, Jesus died on the cross. At alam niyo po yung kwento na si Jesus ay namatay doon sa krus. Then there was a two criminal beside of him. At may dalawang tulisan sa kanyang dalawang magkabilang gilid. One criminal, right? He cursed Jesus until the end. Di ba yung isa sa mga tulisan iyon, patuloy niyang hinamak po si Jesus hanggang katapusan. Right? That's why he couldn't be saved, right? Kaya nga hindi po siya naligtas, di ba? But what about the other criminal? Pero paano naman po yung isa pang tulisan? He repented his sin. Siya'y nagsisi sa kanyang kasalanan. He asked mercy to Jesus, right? Siya'y humingi ng habag mula kay Jesus. Their last word determined their eternal life, right? Yung kanilang mga huling salita, yung nagpasya ng kanilang walang hanggang buhay. Yeah, tama, right? Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Yeah. Very important thing, dila, right? So, go back, James chapter 3. Balikan po natin Santiago chapter 3. Verse 3, right? Verse 3, chapter 3, verse 3. Ang dila ay parang preno, right? Preno. And chapter 4, ang dila ay parang demon. It's a small, right? But can control whole great ship, right? Demon. Verse 6, ang dila ay parang apoy, right? Even though it's small, it can burn whole house, whole forest. Kahit na ito ay isang maliit na apoy, kaya nitong sunugin ang buong bahay. Apoy. Ito ay napakahalaga, ito ay mapanganib din. Tama? Mapanganib din. Verse 8, hindi madaling mapamo ang dila. Hindi madaling mapamo ang dila. It means it's not easy to control our tongue, right? Ibig sabihin, napakahirap pong kontrolin ang ating dila. But we have to know that dapat natin malaman may paghusga sa mga salita. May paghusga sa mga salita. Buksan mo ang Biblia, Matthew chapter 12. Matthew chapter 12. Mateo po, chapter 12. Verse 36. So verse 36. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binikas na walang ingat. Nasa araw ng paghukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binikas na walang ingat. Bawat salita, right? Bawat salita. May paghukom.
So in the Bible, right, Luke chapter 16 says about the rich who went to hell. At sa Lucas chapter 16 po, sinabi po dito, yung patungkol sa isang mayamang napunta sa impyerno. Yeah. Hinatulan ang dila ng mayaman na napunta sa impyerno, right? Dila. Because he committed many sins through his tongue. Dahil nakagawa siya ng maraming pagkakasala sa magitan ng kanyang dila. Bakit kailangan nating maging maingat sa ating buhay sa pagsasalita? Dahil nakakasakit ang mga salita. Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 12. Kaikan chapter 12 verse 18. Chapter 12 verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga salitang padalos-dalos ay parang ulos ng espada, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan ang dala. Yeah. Mga salitang pagdalos-dalos ay parang ulos ng espada. Parang ulos ng espada. Yeah. It means it's a very critical thing, right? Ibig sabihin, ito po ay critical na bagay. Mas tumatagal ang sakit na dulot ng mga salita. Right? Sometimes you can have a wound, right? Minsan, in the di ba, body, right? pwede kang magkasugat sa iyong katawan. But it will be recover as the time goes, right? Pero sa paglipas ng mga araw, ito po'y maghihilom. It will not be a big problem. Hindi ito magiging malaking problema. But you are hurt by some word, it does not disappear. Pero kung ikaw ay nasaktan ng mga salita, hindi po ito mawawala. It stay in your heart very, very long time, right? Yan ay mananatili sa iyong puso sa mahabang panahon. It can be more painful, right? At yan po'y higit na napakasakit. Siyempre, walang masyadong tao na sadyang manakin ng tao, right? Manakin ng tao. Yeah. We don't hurt the other intentionally, right? Di ba? Hindi natin sasaktan yung ibang tao ng sinasadya. Yeah. Pero bakit tayo nagsasabi ng masasakit ng salita sa iba? Bakit? Yeah. Ito ay dahil nagsasalita sila mula sa kanilang sariling posisyon at pamantayan. Ito ay dahil nagsasalita sila ng hindi isinasaalang-alang ang posisyon at damdamin ng ibang tao. Yeah. Bago magsalita, dapat mong isipin kung ang iyong mga salita ay makakasakit sa ibang tao o hindi. Right? Yeah. We need to be very careful in our speech. Kailangan nating maging maingat sa ating pananalita. May mga salitang dapat nating ingatan. Ito ay maruming usapan o masamang salita. Efeso chapter 4, buksan mo ang Biblia. Efeso chapter 4, 29. Efeso chapter 4, 29. Okay, 29. Basahin po natin ng sabay-sabay. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig, kundi ang mabuti lamang para sa ikatitibay, ayon sa pangangailangan, upang ito ay makapagbigay ng biyaya sa mga nakikinig. Anumang masamang salita ay hindi dapat lumabas sa inyong bibig. Masamang salita, English translate, corrupt word. Yung masamang salita po,
Yeah. Buksan mo ang Biblia, Efeso chapter 5, verse 4. Chapter 5, verse 4. Basahin po natin ng sabay-sabay. Gayon din, ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro na di nararapat, kundi ang pagpapasalamat. Yeah. Gayon din ang karumihan at hangal na pagsasalita o mga pagbibiro. Yeah. Ano ang masasamang salita? Of course, the saved Christian will not say bad word, right? You will not say anymore bad word, right? Pero syempre po, di ba yung mga Kristyano, hindi na po magsasalita ng mga pagmumura. Yeah. Even though you said the bad word before, you got saved. After salvation, you have to stop bad word, right? Kahit na ikaw ay nagmumura noon bago ka naligtas, pagkatapos ng maligtas, hindi mo na kailangan sabihin ito. Yeah. And also, mga pagbibiro, kailangan mo ring maging maingat sa pagsasabi ng mga biro. Minsan, we speak joke, right? Di ba minsan po mga nagbibiro tayo? Sometimes we can speak joke. Yeah. Minsan pwede tayong magsabi ng biro. It's possible to just laugh it together. Posible yan para sa pagtawa ng lahat. But we need to be careful. Pero kailangan nating maging maingat. Hindi mo dapat gawing biro ang iyong mga physical na kahinaan, right? Some people can have some weakness in physically, right? May mga tao po na mayroong kahinaan sila sa kanilang physical. But sometimes you can speak joke by using their weakness. Pero minsan, nagbibiro ka na ginagamit mo yung kanilang kahinaan. Halimbawa, kaga ito. Siyempre, my eyes very small, right? Siyempre po, yung mata ko, di ba? Mata ni Pastor po ay napakaliit. Maliit, Singkit. But, of course, I don't care it's small. I don't care. Siyempre, wala akong pake kung yan po ay singkit. But let's suppose, I fear I have a great stress because of small eye. Pero pagpalagay natin na ako'y talagang lubos na na-stress dahil sa aking napakaliit na mata. Why my eyes so small? Bakit yung mata ko ay singkit? Always stressed. Lagi ako na-stress. Yeah, it's my weakness. Yan yung kahinaan ko. But let's suppose somebody joke by using small eye. Pero pagpalagay natin, mayroong isang taong nagbiro na ginagamit yung salitang singkit. You already open eye? O biglan, you already open eye? biglang nabuksan na yung mata mo? It looks you close eye. Mukha namang Because your eye so small. Mukha naman laging sarado yan dahil singkit yan. It's a joke, right? Yan po yung biro, di ba? Yeah. But to me, it can be hurt, right? Pero para sa akin, ito po yung masakit. Right? Because I always stress because of small eye. Pero dahil lagi ako nag-alala dahil sa aking singkit na mata. It's just halimbawa. Yan po yung halimbawa lamang. I'm okay. You can joke my small eye. Sa akin, ayos lang kahit sabihin nyo kung biro yung aking I singkit don't na mata. care. Wala akong pake. But to somebody, right? To somebody, it can be hurt, right? Pero sa ibang tao, maaaring ito po yung makasakit. Yeah. Especially, lalo na sa mga taong sobrang mahiyain, ang isang malin na biro ay maring napakasakit. Naintindihan niyo po? That's why we have to be careful even we speaking in joke. Kaya kailangan po nating maging maingat kahit na sa pagsasalita natin ng biro. At dapat kang mag-ingat sa sasabihin ng iba. Yeah.
Buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 18, Proverbs chapter 18, verse 8. Kawikaan, chapter 18, verse 8. 18, verse 8. Kaikan chapter 18, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mga salita ng mapagbulong ay masasarap na subo ang katulad. Sila'y nagsisibaba sa kaloob-looban ng katawan. Yan. Ang mga salita ng mapagpulong ay masasarap na subo ang katulad. Yan. Likas sa tao ang gustong magpunyag ng mga sikreto ng ibang tao. Tama? When you hear some secret of some people, you want to speak to somebody, right? Kaya kapag nakarinig ka ng isang sikreto ng ibang tao, gusto mo itong sabihin sa iba. Actually, it's difficult to keep the secret in your heart, right? Sa katunayan, napakahirap na maingatan yung sikretong ito sa iyong You want puso. to share to somebody, right? Kaya nais mo itong ibahagi sa iba. Of course, it's a man's nature. Siyempre, yan ang likas ng tao. Yeah, but we need to be very careful. Pero, kailangan nating maging maingat. Kaikan chapter 20, verse 19. Kaikan 20, verse 19. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang naghahatid ng tsismis ay naghahayag ng mga lihim, kaya't ang nagsasalita ng kahangalan ay huwag mong kasamahin. Yeah. Ang naghahatid ng chismis ay naghayag ng mga lihim. Yeah. Chismis, right? You familiar chismis, right? Pamilyar po kayo, di ba, sa tsismis? Yeah. But chismis, right? Usually reveal secret of somebody, right? Pero kadalasan yung tsismis po, yan po yung naghahayag ng sikreto ng iba. Yeah. But it can hurt when it can hurt the one who hear what you said. Ngunit, ito ay makakasakit sa isang taong makarinig po kung ano yung sinabi. Yeah. Hindi ka kailangan sabihin sa iba ang tungkol sa kanilang mga pagkakamali. Yeah. Wala itong may tutulong. Yeah. Kinakailangan lamang na makipag-usap sa pastor. Kung ito ay isang special na kasalanan na isang malaking problema para sa church. Kung may narinig kang hindi maganda tungkol sa ibang tao, dapat mong kalimutan ito kaagad. You hear something, the mistake of some people, one ear, let the word goes out from the other eye. Kung nakarinig ka ng isang bagay na pagkakamali mula sa isang tao mula sa iyong kabilang tenga, palampasin mo ito sa iyong kabilang tenga. Even though you hear some mistake of some brothers and sisters, try to forget. Kahit nakarinig ka ng pagkakamali ng isang kapatid, subukan mong kalimutan ito. Don't transmit to other. Huwag mo na itong ilipat sa iba. It's helpful in you. Makakatulong ito sa iyo. Kung sasabihin mo ang sikreto ng iba, malalaman din ng lahat sa huli. Tama? You heard some secret. Nakarinig ka ng sikreto. Then you share to somebody the secret. Pagkatapos ibinahagi mo yung sikretong ito sa iba. Then what do you say? Kung gayon, ano yung sasabihin mo? It's a secret. Ito ay lihim. Don't tell to anybody. Huwag mong sasabihin ito sa iba. You confirm, right? Don't tell to anybody. Kaya na-confirm mo, huwag mong sasabihin ito It's a sa iba. secret. I just tell to you. Sa iyo ko lang ito sinabi, kaya sikreto. Then what about the one who heard?
Pero paano naman kaya sa nakarinig? Same way. It's a secret. I just tell you, don't tell to anybody. Ganun din yung kanyang gagawin. Sasabihin ko ito yung sikreto, huwag mong sasabihin sa iba. And the other heard, share to the other. Don't tell to anybody, it's a secret. At narinig ng iba, sasabihin din sa iba, ito yung sikreto, huwag mong sasabihin. Next day, whole brothers and sisters already know. Kinabukasan, lahat ng mga kapatid, alam na ito. Right? No secret, no secret. Kung gayon, wala na pong ulihim. Yeah. The Ecclesiastes chapter 10, Mga ngaral po, chapter 10. Ecclesiastes chapter 10, verse 20. Chapter 10, verse 20. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag mong sumpain ng hari kahit sa iyong isipan, at huwag mong sumpain ang mayaman kahit sa iyong silid tulugan, sapagat isang ibon sa impapawid ang magdadala ng iyong tinig, at ilang nilalang na may pakpak ang magsasabi ng bagay. Yeah. Right? This situation happened, right? Kayong ganitong pangyari po ay maaring mangyari. By Korean word, ang mga ibon ay nakikinig sa mga salita sa araw. At ang mga daga ay nakikinig sa mga salita sa gabi. Right? Even though you think it's a secret, yeah, it can spread to all. Kahit na sabihin mo yan ay sikreto, maaaring kumalat yan sa lahat. Yeah, that's why we shouldn't tell other persons mistake. Kaya wag nating sasabihin sa iba ang pagkakamali ng iba. Except it's a very critical sin. Maliban na lamang sa pinaka-critical na kasalanan. Critical sin because it can destroy church, right? Yung critical na kasalanan na makakawasak sa church. In that case, you can tell me. Sa pangyayaring yun, pwede mong sabihin ito Because sa I akin. have to keep church it to be clean. Dahil ang kailangan ay upang linisin yung church. But except that, don't share to other. Pero maliban po doon, huwag mong ibahagi sa iba. Yeah. Sa halip na pag-usapan ang mga pagkakamali ng ibang tao, subukan mong pagtakpan ang mga ito. Subukan mong pagtakpan ang mga ito. Yeah. Kaikan chapter 19. 17. Kaikan 17. 17 verse 9. 17:9, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan. Ngunit ang nagpapaulit-ulit sa usapin ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Yeah. Ang nagpapatawad ng kasalanan ay humahanap ng pagmamahalan. Right? Yeah. Unirang nagpapaulit-ulit sa usapan ay naghihiwalay ng magkakaibigan. Kami ay nakakapatid na dapat magmahalan. Tama po ba? Yeah. Kung ang isang tao sa iyong pamilya ay may kasalanan, ipapaalam mo ba ito sa iba? Your family member have some sin. Yung pamilya mo ay nagkaroon ng kasalanan. Will you share to everybody? Sasabihin mo ba ito sa iba? You love the one committed the sin. Minamahal mo yung nakagawa ng kasalanan ito. Will you share to everybody? Sasabihin mo ba iyon sa iba? You don't want to share, right? Hindi mo ito sasabihin sa iba, di ba? You want to cover their sin, right? Nais mong pagtakpan yung kanyang kasalanan. Why we share some brothers and sisters mistake to other? Bakit sinasabi natin yung pagkakamali ng mga kapatiran sa iba? We have to cover their sin, right? Kailangan natin pagtakpan yung kanilang kasalanan. Because we are the brothers and sisters, we have to love one another. Right? Dahil tayo yung magkakapatid, kailangan nating ibigay ng isa't isa.
Yeah. Ang nagpapaulit-ulit sa usapan ay nakihiwalay ng magkakaibigan. Yeah. Kung tinatakpan natin ang ating mga pagkukulang, tayo ay magiging isa. Magiging isa, right? Unit, kung ating isisiwalat ang ating mga kamalian, tayo ay mahahati. Tama po ba? Yeah. We have to become one, right? Kailangan po nating maging isa. Yeah. If we cover transgression each other, we can be one, right? Kung pagtatakpan natin yung pagkakamali ng isa, magiging isa po tayo. But we repeat a matter, separate friend, right? Pero kung nagpapaulit-ulit tayo sa sapin, ito po yung maghihiwalay sa magkakaibigan. Our church can be divided, right? Mahahati po yung buong church. It can be great sin, right? Ito'y malaking kasalanan. Yeah. So if we look at some mistake, rather than focus on their mistake, try to look at their good things. Kaya kung nakikita natin yung pagkakamali, sa halip na pagtuunan ng pansin yung kanyang pagkakamali, tingnan natin yung kanyang mabubuting bagay. Because everybody is not perfect, right? Dahil lahat ng tao po hindi perpekto. We have a mistake, right? Nagkakamali tayo. Not only we have a mistake, but also we have a good thing, right? Good point. Hindi lamang po tayo nagkakamali, may mabubuting bagay din tayo. So don't focus on mistake, Kaya bad things. Kaya wag po natin pagtuunan yung pagkakamali. We have to focus on good thing, right? Pagtuunan po natin yung mabuting bagay. Yeah. So, try to cover transgression. Subukan po ninyong pagtakpan yung pagkakamali. And also, we need to avoid mga salitang humahatol sa iba. Yeah. 1 Corinthians chapter 4. Unang Korinto po, chapter 4. 1 Corinthians chapter 4, verse 3. Verse 3 hanggang 5. Verse 3 hanggang 5. Okay, chapter 4, 3 hanggang 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit para sa akin ay isang napakaliit na bagay ang ako'y hatulan ninyo o ng alingmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili, sapagkat wala akong nalalamang anuman laban sa aking sarili. Bagaman hindi sa ako'y napawalang sala, kundi ang humahatol sa akin ay ang Panginoon. Kaya't wag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon, hanggang sa dumating ang Panginoon. Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakadago sa kadiliman at ibubunyag ang layunin ng mga puso. Kung magkagayon, ang bawat isa ay tatanggap ng papuri mula sa Diyos. Apostle Paul tried his best not to judge the other. Right? Sinubukan po ni Apostol Pablo yung kanyang makakayang wag humatol sa iba. That's why verse 3, ako man ay hindi humatol sa aking sarili. Even he didn't judge himself. Maging yung kanyang sarili ay hindi niya po hinatulan. Right? Because, verse 4, kundi ang humahatol sa akin ay ang Panginoon. Right? He knew who can judge. He knew who can judge. Kaya sa iyo, sino yung makakahatol? He couldn't judge himself, right? Hindi niya po magawang hatulan yung kanyang sarili. God can judge him, right? Yung Diyos yung hahatol sa kanya. That's why verse 5, kaya't huwag muna kayong humatol ng anuman nang wala pa sa panahon hanggang sa dumating ang Panginoon. So until our Lord comes again, we shouldn't judge.
Kaya hanggang sa muling dumating ang ating Panginoon, huwag tayong humatol. When He comes again, He reveals everything, right? Kapag siya ay muling dumating, ihahayag niya ang lahat. buksan mo ang Biblia, James chapter 4. Sa Santiago, chapter 4. James chapter 4, verse 11 and 12. James chapter 4, 11 and 12. Okay. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o umahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at umahatol sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay umahatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Siya na may kapangyarihang magligtas at pumuksa, kaya sino ka na humahatol sa iyong kapwa? Verse 11, mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa isa't isa. Ang nagsasalita laban sa kapatid o humahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan. Ngunit kung ikaw ay humatol sa kautusan, hindi ka na tagatupad ng kautusan, kundi isang hukom. If you judge somebody, you already became judge, right? You already became judge. Kung ikaw ay humatol sa isang tao, ikaw po ay naging hukom na. But actually, you cannot be judge, right? Pero sa katunayan, hindi tayo pwedeng maging hukom. Verse 12, isa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom, siya na may kapangyarihang maligtas at pumuksa, kaya sino ka nang humahatol sa iyong kaba? You are not the judge who can judge the other, right? Hindi tayo yung hukom na pwedeng humatol sa iba. Only God is the one who can judge, right? Tanging Diyos lamang ang siyang maghahatol. Dahil tayo ay disakdal, right? Tayo ay disakdal. Hindi tayo maaaring humatol ng lubusan. It's impossible, right? Gayunpaman dahil alam ng Diyos ang lahat, maaari siyang gumawa ng perfectong paghatol. Tama po ba? Kahit na nakikita mo ang mga pagkakamali ng ibang tao, hindi mo dapat husgahan kaagad. Dahil, bakit? Maring hindi tama ang aking paghatol dahil hindi ko alam ang lahat tungkol sa ibang tao at husgahan ito patay sa nakikita ko sa labas. Tama po ba? We don't know everything. We don't know everything, right? Hindi natin alam ang lahat ng bagay. We have to judge it just by looking at outside what happened, right? Humahatol lamang tayo sa kung ano po yung nangyayari sa labas. That's why we can judge it wrong way, right? Kaya yung nagiging hatol natin ay nagiging mali. When some brothers and sisters did something, right? Kapag may isang kapatid na may ginawang isang bagay, it looks something wrong, right? Parang ito ay mali. Then we can easily judge it, right? Ngayon, madali tayong makakahatol. Why the brothers and sisters do like that? Bakit ginagawa ng kapatid na yan yung ganito? Because we just look at what they did outside. Dahil tinitingnan lamang natin yung ginagawa nila sa panlabas. But we don't know their inside, right? Pero hindi natin nalalaman yung kanilang panloob. We don't know behind the story why the brother or sister did like that, right? We don't know the behind the story, right? Hindi natin nalalaman yung sa likod ng kwentong yun, bakit niya po nagagawa yung bagay na iyon. That's why it's impossible we can judge rightly, correct way. Kaya imposible po na makahumatol tayo sa tamang paghatol. Kaya dapat nating ipaubaya sa Diyos ang lahat ng paghatol. God is a perfect judge, right? Ang Diyos po ay perpektong hukom. Alam ng Diyos ang lahat at
hahatol siya ng tumpak. Tumpak, right? Yeah. Kung ang ibang tao ay may kasalanan, ang Diyos ang hahatol at kung kinakailangan ang Diyos ay itatama ito. Right? If some brothers and sisters have a mistake, God knows everything, right? Kung may pagkakamali yung mga kapatid, alam ito ng Diyos. God will judge it. God will correct, right? Ang Diyos yung maghahatol, ang Diyos yung On magtatama. our side, we don't need to judge it, right? Pero sa ating panig, di natin kailangan humatol. Ano ang dapat kong gawin kapag narinig kong may nang husga sa akin? Yeah. Maaari din akong magkakaroon ng damdamin ng paghusga sa iba. Right? Sometimes you can hear some people judge you, right? Minsan nakakaninig ka po na may mga taong humuhusga sa'yo. Then you can be hurt, right? Pagkatapos, nasasaktan ka, di ba? Why? He judged me. Bakit niya ako hinusgahan? I don't have a problem. Wala naman akong problema. Why judge me? Bakit niya ako hinusgahan? You, in that case, right? You also can judge the other, right? Sa ganung pangyayari, ikaw din, huhusga ka sa iba. It means you are sane. Ibig sabihin, ganun ka din. Right? Somebody judged you, right? Na merong isang tao nang husga sa iyo, You heard it. narinig mo to. Then you also judge the other. Kung kaya hinatulan mo din yung isa. Pareho. Right? Yeah. Dapat nating malaman na ang paghatol ay isang malaking kasalanan at dapat nating iwasan ang paggawa ng kasalanan ito. Yeah. We have to avoid judging the other. Kailangan nating iwasan yung paghatol sa iba. How to avoid this sin? Paano maiwasan ang kasalanan ito? Commit to the Lord. Ipagkatiwala sa Panginoon. God will judge, right? Ang Diyos ang hahatol. But we have to avoid the sin, judge the other. Pero kailangan nating iwasan ang kasalanan na paghatol sa iba. Yeah. Tulad ni Jesus, may mga pagkakataong kailangan kong tiisin ang gusto kong sabihin. Yeah. Buksan mo ang Biblia, Isaiah 53. Isaiah 53, verse 7. Isaiah 53, verse 7. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y inapi at siya'y sinaktan. Gayunman, hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Gaya ng kordero na dinadala sa katayan at gaya ng tupa na nasarapan ng mga manggagupit. Sa kanya ay pipi, kaya't hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Yeah. Kayo may hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Right? Yeah. Roman soldier, right? Beat him. Yung mga Romanong sundalo, papalo po siya. Yeah. Jews, right? Yeah. Persecuted him. At inusig siya ng mga Hudyo. But Jesus didn't open his mouth, right? Pero hindi po binuksan ni Jesus yung kanyang bibig. Yeah. Kagaya ng tupa. Tama? Yeah. Pipi. Kanya ay pipi, right? Yeah. Hindi niya ibinuka ang kanyang bibig. Yeah. If somebody judge you, don't respond. Kung merong humusga sa iyo, huwag kang tumugon. Like Jesus. Katulad ni Jesus. 1 Peter chapter 2. Unang Pedro chapter 2, verse 23. First Peter chapter 2, 23. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay.
Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti. Nang siya'y magdusa, hindi siya nagbanta, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. Yeah. Nang siya'y alipustain, hindi siya gumanti, right? Hindi siya gumanti. Yeah, maybe if we are in that situation, we want to say something, right? Mahal, kapag tayo ay nasa ganoong kalagayan, gusto nating magsalita. Right? Jesus doesn't have any sin, right? Si Jesus ay hindi nagkasala ng anuman. I'm innocent. Why you crucify me? Hindi niya po sinabi, bakit niyo ako ipinako? He want to say something, right? Marahil gusto niya magsalita. But he didn't say anything. Pero hindi po siya nagsalita ng anuman. Commit himself to him who judges righteously, right? Kundi pagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na may katarungan. We can also commit to the Lord everything, right? Pwede natin ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Panginoon. Yeah. That's the first thing. If somebody judge you. Yan yung unang bagay kapag meron ng husga sa'yo. And also, kailangan natin, kung may narinig kang humahatol sa iyo, tapan mo munang tingnan ang iyong sarili. Kahit na wala kang kasalanan, maaaring ito ay isang situation na pinahintulutan ng Diyos. Right? Kung ginawa iyon ng Panginoon, dapat kang magpigil anuman ang gusto mong sabihin. Buksan mo ang Biblia, Awit 39, verse 9. Awit 39, verse 9. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y pipi, hindi ko ibinubuka ang bibig ko, sapagkat ikaw ang gumawa nito. Yes. Sinabi ni David, right? Ako'y pipi. Yeah. Hindi ko ibinubuka ang bibig ko. Bakit? Sapagkat ikaw ang gumawa nito. David accept God because God did it. Tinanggap ito ni David, sapagkat Diyos ang gumawa nito. What was the situation? Ano po ba yung sitwasyong iyon? Shimei, he was a very miserable person. Itong si Shimei po, isa po siyang miserableng tao. Shimei cursed David. Itong si Shimei po, hinamak, sinumpa, pinagmumura niya po si David. Right? As a king of Israel, yeah, he will get angry, right? At bilang hari ng Israel, siya talaga ay magagalit. Who are you? You are miserable one. Sino ka? Isa kang kahabag-habag. Why you curse me? Bakit mo ako Right? David want to speak something, right? Marahil gusto magsalita si David. But what he has done? Pero ano po ba yung kanyang ginawa? Ako'y pipi. Hindi ko ibinubuka ang bibig ko. Sapagkat ikaw ang gumawa nito. Because God allowed Shimei to curse him. Dahil pinahintulutan ng Diyos na siya ay sumpain ni Shimei. Right? 2 Samuel chapter 16. Galawang Samuel chapter 16. 2 Samuel 16. Verse 10. 2 Samuel 16, 10 and 11. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit sinabi ng hari, anong pakialam ko sa inyo, kayong mga anak ni Zeroa, kung siya'y nanlalait sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, laitin mo si David. Sino nga ang magsasabi, bakit ka gumawa ng ganyan? At sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang mga lingkod, ang aking buhay ay tinutugis ng sarili kong anak. Gaano pa nga kaya ang Benjaminitang ito? Bayaan ninyo siya, hayaan ninyo siyang manlait sapagkat inutusan siya ng Panginoon. Yeah. Right? Verse 11, right? Bayaan ninyo siya, hayaan ninyo siyang manlait sapagkat inutusan siya ng Panginoon.
he accept it, God allow it. Tinanggap niya po ito na ito'y pinahintulutan ng Diyos. Because he reflect himself. Dahil kanyang tinangnan ang kanyang sarili. Yeah. So it's sometimes right. Somebody can judge you because really you have a mistake, right? Di ba minsan talagang may humatol sa'yo dahil talaga namang nagkamali ka. Right? If so, rather than judge it, the one who judge you, you need to reflect yourself. Kaya Right? sa halip na hatulan yung humatol sa'yo, tingnan mo muna ang iyong sarili. Right? But even though you are innocent, don't judge it. Pero kahit na hindi ka nagkasala, huwag kang humatol. Yeah. Commit to the Lord. Pagkatiwala sa Panginoon. Sometimes we need to keep, we become mute. Minsan kailangan po nating maging pipi. In Korea, there is old word. In Korea, there is Sa old word. Korea po, meron po matandang kasabihan. When woman can marry, she need to become, the blind for 3 years. Sa Korea, kapag may isang babaeng nag-asawa, ikinasal, kailangan niyang maging bulag sa loob ng 3 taon. She need to become deaf for 3 years. Kailangan niyang maging bingi sa loob ng 3 taon. She need to become mute for 3 years. Kailangan niyang maging pipi sa loob ng 3 taon. Bakit? Bakit po? Because when she get married, she enter to the husband the house, right? Dahil kapag nag-asawa na siya, papasok po siya doon sa bahay ng kanyang asawa. Yeah, then many problem happen in the house, right? Tapos maraming problema yung mangyayari sa bahay. Sometimes mother-in-law do very evil way. Minsan yung mother-in-law po gumagawa ng kasamaan. Sometimes sister-in-law persecute. Minsan yung sister-in-law inuusig. That's why she want to, what she saw, when she saw something, she want to say something. Kaya kapag may nakikita siyang isang bagay, gusto niya rin talagang magsalita. What she heard, she want to say something. Ano man yung kanyang narinig, gusto niyang magsalita. Then many problem happen in the house, right? Kung ngayon, maraming problema mangyayari sa That's bahay. why she better become mute. Kaya mas mabuting kailangan niyang maging pipi. Even though she saw something, she become like blind, that she didn't see anything. Kahit na siya ay As if she didn't see anything. kahit nakikita niyo yung pagkakamali, ay tininin siya ay naging bulag na para bang hindi niya nakita talaga yung Even pagkakamali. though she heard something, she keep quiet, as if she didn't hear anything. Kahit na nakarinig siya ng isang bagay, nanatili siyang bingi. Kahit na may narinig siyang isang bagay. Sometimes it needed also in church. Minsan, kinakailangan din ito sa loob ng church. You saw something, right? May nakikita kayong isang bagay, di You ba? heard something, right? May narinig kayong isang bagay. Just become mute. Kailangan yung maging pipi. Yeah. Alam ng Diyos ang lahat. Tama? Alam ng Diyos ang lahat. Yeah. Hinuhusgahan ang lahat. Tama? At kinakantimpala ka. Right? Yeah. God knows everything. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. What happened? God will judge it. Kung anong mangyayari, ang Diyos yung hahatol. God will repay. At ito ay susuklian ng Diyos. Okay? So that's why we can commit to the Lord. Kaya, pwede nating ipagkatiwala sa Panginoon. So rather than judge the other, you pray for them. Kaya sa halip na husgahan yung iba, ipanalangin nyo sila. And rather than judge it, you just focus on your Christian life. At sa halip na humatol, pagtuunan mo ng pansin ang iyong pamumuhay Kristiyano. Then you can free from the sin, you judge the other. Kung gayon, magiging malaya ka mula sa kasalanan ng paghatol sa iba. So it's a very important thing in our Christian life. Kaya napakalagang bagay nito sa ating pamumuhay Kristiyano. At kailangan natin magsalita, angkop na mga salita para situation. Angkop na mga salita. Buksan mo ang Biblia, Proverbs, Kaikan 25.
25 verse 11. 25 verse 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang naaangkop na salitang binitawan ay gaya ng mansanas na ginto sa pilak na lalagyan. Ang naangkom na salitang binitawan. Kaya ng mga mansanas ng ginto sa pilang na lalagyan. Right? If we can speak proper way, it's a very beautiful. Kaya kung makapagsalita tayo ng naangkop na salita, ito po ay napakaganda. Proverb Kaikan 15 also, 15, Sa Kawikaan 15 din po, 23. verse 23. 23 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Kagalakan ay anong inom. Right? Kagalakan sa isang tao ang magbigay ng angkom na kasagutan. Right? Angkom na kasagutan. At ang salitang nasa tamang panahon ay anong inam. Very beautiful, right? Beautiful. Kaikan 16, buksan 16, 24. Kaikan 16, 24. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang kaaya-ayang mga salita ay parang pulok-putpuyutan. Katamisan sa kaluluwa at sa katawan ay kalusugan. If you speak proper word, it become like a good medicine. Good medicine, right? Kung makapagsalita ka ng maangkop na salita, ito po'y gaya ng mabuting gamot. Your good word can heal the heart of the people. Yung mabuti mong salita ay makakapagpagaling sa puso ng mga tao. But if you speak in proper way, it can hurt, right? Pero kung nagsasalita ka ng mga hindi naangkop na salita, ito'y makakasakit. Ang mga salitang pinibikas ng hindi nalalaman ng mga pangyari situation ay hindi nakakatulong. So we need to consider situation of the brothers and sisters. Kaya kailangan natin isalang-alang yung sitwasyon ng brothers and sisters. Then we can speak proper word to them, right? Kung ngayon makapagsalita tayo ng angkop na salita sa kanila. Sometimes we speak improper way. Minsan nakapagsalita tayo ng hindi naangkop na paraan na salita. Halimbawa, in the Bible, Job. Yesterday we did a Bible study, book of Job. Kagabi po, ginawa po namin yung Bible study sa aklat ni Job. Then we also learn. At natutunan din po namin. Originally, the friends of Job visit Job to comfort him. Right? Sa katunayan, yung mga tatlong kaibigan ni Job, bumisita sila doon sa kanya upang bisitahin po siya. Because Job he suffered great oppression. Dahil si Job ay nagdusa ng matinding paghihirap. All his possession disappeared. Lahat ng kanyang pag-aari ay nawala. All his children died. Lahat ng kanyang mga anak namatay. And he got great disease. At nagkaroon pa po siya ng matinding sakit. In that situation, the friend visit him, right? Sa ganung kalagayan, binisita siya ng kanyang mga kaibigan. But their visit hurt Job more. Pero yung kanilang pagbisita ay higit na nakasakit kay Job. Bakit? They didn't comfort Job. Dahil hindi nila inaliw si Job. Because they judge Job. Dahil kanilang hinatulan si Job. What they said? Ano ba yung kanilang sinabi? Job chapter 4. Sa Job chapter 4. Verse 7. Verse 7. 7, right? Isipin mo ngayon, sino ba ang walang sala na napahamak? O saan ang mga
with I minasak. Yeah, it hurt Job, right? Opo, ito yung nakasakit kay Job. You suffer this suffering because of your sin. Nagdusa ka ng ganitong ng mga pagdurusa dahil sa iyong kasalanan. Your children died because of their sin. Namatay ang iyong mga anak dahil sa kanilang mga kasalanan. It hurt greatly Job, right? Kaya ito ay talagang nakasakit kay Job. It's an improper salita, right? Ito yung mga hindi naangkop na mga salita. Sometimes some brothers and sisters, it happened, right? Some brothers and sisters confined in the hospital because of disease or accident. Minsan di ba nangyayari po may mga brothers and sisters na na-confine sa ospital dahil sa sakit o sa aksidente. Then we visit them to comfort them, right? Tapos binibisita natin sila upang sila'y aliwin. But sometimes we have a mistake, Pero minsan nagkakamali tayo. like a friend of a Job. Gaya ng kaibigan ni Job. Brother, you made accident O brother, ikaw yung aksidente. because of your Christian life is not good. Dahil yung Christian life mo hindi maganda. Because of your sin, Dahil yan sa kasalanan mo. right? Even though it's true, we shouldn't say like that, right? Kahit na yan po yung totoo, hindi natin dapat yan sabihin. It's not proper word, right? Hindi po yan naangkop na salita. We just comfort, pray for them. Right? Kailangan lang natin silang aliwin at ipanalangin. So we need to be careful saying, it's your discipline. God discipline you. Kaya kailangan natin maging maingat na, yan ay disiplina para sa iyo ng Diyos. So if we know more between brothers and sisters, we can speak proper word. Kung higit natin nakikilala yung bawat kapatid po, higit tayo makapagsalita ng mas naangkop. Yeah. So anyway, we are not perfect. Gayun pa man, hindi po tayo perpekto. We can have a mistake in speech. Maring mali tayo sa ating pananalita. How to overcome speech life? Paano natin mapagtatagumpayan yung pamumuhay sa pagsasalita? Magsalita ng mas konti. Mas konti. Dahil buksan mo ang Biblia, Kaikan chapter 10. Kaikan chapter 10, verse 19. Chapter 10, 19. Basahin po, chapter 10, verse 19. Kaikan chapter 10, verse 19. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sa dami ng mga salita ay hindi nawawalan ng pagsalangsang, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay may karunungan. Sa dami ng mga salita ay hindi mawawalan ng pagsalangsang. Yeah, tama. Because we are not prepared. Dahil hindi po tayo perpekto. Right? So, it's better reduce. Mas mabuting bawasan Word. po. Ecclesiastes chapter 5. Ecclesiastes chapter 5, verse 2. Ecclesiastes chapter 5, verse 2. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag magmadali ang iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Huwag kang bigla-bigla sa iyong bibig. Kaya't kaunti lang ang iyong maging salita. Konti lang. Ang isang taong gumagawa ng maraming pagkakamali sa pagsasalita ay dapat maglagay ng pantay sa harap ng kanyang bibig. Awit 141. Awit 141. Verse 3. Awit 141, verse 3.
Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Maglagay ka ng bantay sa aking bibig, O Panginoon, ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Maglagay ka ng bantay sa aking bibig. Bantay. Kailangan bantay. At ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Pintuan. Kailangan pintuan. If mayroong pintuan, whenever you speak, you need to open, right? Kapag may pintuan niya sa tuwing magsasalita, bubuksan. Hindi madali speak, right? You will reduce the speech, right? Babawasan mo yung pagsasalita. Kaikan ng mga Hudyo, sa kaikan ng mga Hudyo, ang mga tao ay natututong magsalita mula sa kapang-anakan. Tama? Automatically we learn speaking, right? Automatic po tayong nakakapagsalita. Ngunit hindi sila natututong tumahimik. Right? That's why we have to learn. Kaya kailangan po nating matuto. Keep quiet. Na manatiling tahimik. We have to learn. Kailangan nating matuto. Bago ka magsalita, ikaw ang Panginoon ng mga salita. Ngunit, sa sandaling magsalita ka, ikaw ay nagiging alipin ng mga salita. Naintindihan niyo po? Before you speak, right? You can control what you speak, right? Bago ka magsalita, pwede mo makontrol kung ano yung sasabihin mo. Right? You are the Panginoon. Ikaw yung amo o Panginoon. Panginoon for the world, right? But you already speak, right? Pero nakapagsalita ka na. But you cannot return. Pero hindi mo na yan pwedeng ibalik. That's why you become servant of your word, right? Kaya ikaw ay nagiging alipin ng iyong mga salita. Hindi na pwedeng bawiin ang mga salitang lumalabas sa bibig mo. Tama ba? Walang pambura ang mga salita. Walang pambura. Right? We have a mistake, something, right? Di ba kapag may pagkakamali tayo? Meron pambura, walang problema, right? So you speak something, pero nakapagsalita ka ng isang bagay, walang pambura. Right? You speak to somebody, nakapagsalita ka sa isang tao, it hurt her, at nakasakit ito sa kanya, you cannot erase your word, right? hindi mo na mabubura ang iyong mga salita. Already it hurt. Nakasakit heart, na ito right? sa kanilang puso. Don't forget, walang pambura ang mga salita. We have to be very careful. Kailangan nating maging maingat. Hindi ka dapat mainip sa iyong buhay sa pagsasalita. Kaikan 29, 29 verse 20. 29 verse 20, basahin po natin ng sabay-sabay. Nakikita mo ba ang tao na padalos-dalos sa kanyang mga salita? May pag-asa pang hangal kaysa kanya. We shouldn't hurry in speaking. Huwag po tayong maging padalos-dalos sa ating pagsasalita. Kung nagsasalita ka ng isang beses, mag-isip ng 2 beses. Naintindihan niyo po? Before speak, think twice. Kaya bago ka magsalita, pag-isipan mo muna ng 2 ulit. Kaikan 15, verse 28. Kaikan 15:28. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang puso ng matuwid ay nag-iisip ng isasagot, ngunit ang bibig ng masama ay masama ang ibinubuhos. Ang puso ng matuwid ay nag-iisip ng isasagot, right? We have to deeply consider before we speak. Kaya kailangan nating malalim na pag-isipan bago tayo magsalita. At para makapagsalita ng maayos, dapat makinig kang mabuti. Makinig kang mabuti.
Ginawa ng Diyos ang isang bibig at dalawang tainga. Tama po ba? Why? Bakit? Yeah, we have to be more focused on listening. Kaya natin higit na mag-focus sa pakikinig Than speaking. kaysa sa pagsasalita. James chapter 1. Santiago chapter 1. James chapter 1, verse 19. Verse 19. James chapter 1, verse 19. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Unawain ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Ang bawat tao ay dapat na maging mabilis sa pakikinig. Marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. So, dapat tayong magsalita ng marumanay na mga salita tulad ni Jesus. At dapat kang magsabi ng magandang salita. Paano manalo sa buhay ng pagsasalita? Dapat tayong lumapit sa salita ng Diyos. Pinakamahalagang bagay. Lumapit sa salita ng Diyos. Kung ang salita ay nasa iyong puso, sasabihin mo ang salita sa iyong puso. Apo ba? Deuteronomy chapter 30. Deuteronomy chapter 30. Verse 14. Deuteronomy chapter 30, verse 14. Okay, verse 14, basahin po natin ng sabay-sabay. Kung di ang salita ay napakalapit sa iyo, ito ay nasa iyong bibig at nasa iyong puso, kaya't ito ay iyong magagawa. Ang salita ay napakalapit sa iyo, right? Ito ay nasa iyong bibig. At nasa iyong puso. Kaya ito ay iyong magagawa. Right? Huling verse, buksan mo ang Biblia, Lucas chapter 6. Lucas chapter 6, verse 45. Okay, chapter 6, verse 45. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang mabuting tao mula sa mabuting kayamanan ng kanyang puso ay nagbubunga ng kabutihan, at ang masamang tao mula sa masamang kayamanan ay nagbubunga ng kasamaan, sapagkat mula sa kasanaan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. Mula sa kasaganan ng puso ay nagsasalita ang kanyang bibig. If the word of God is poor in our heart, kung ang salita ng Diyos ay puspos sa ating puso, what will we say? Ano ba yung masasabi natin? We will say sound word, right? Masasabi natin yung mga wastong salita. We will not say not good word, right? Hindi natin masasabi yung mga hindi magandang salita. So we need to check ourselves. What is in our heart? Kaya kailangan natin tingnan yung ating mga sarili. Ano ba yung nasa aking puso? What is in your heart? Because what is in your heart, you will speak. Dahil kung ano man ang nasa iyong puso, yan ang iyong sasabihin. So that's the key point. You can succeed in spiritual life. Kaya yun po yung punto upang magtagumpay ka sa iyong buhay pagsasalita. So anyway, when we have a good spiritual life in church, we can really love one another. Gayunpaman, kung meron tayong mabuting pamumuhay sa pagsasalita sa loob ng church,
and our church can be united. Yung church, magagawa nating ibigin ng isa at magiging isa yung ating church. Then God can work through us. At pagkatapos, ang Diyos ay kikilos sa pamagitan natin. Many people will be saved through our church. Maraming tao ang maliligtas sa magitan ng ating So church. it's a very important thing. Kaya yan ay napakalagang bagay. Let's practice. Kaya yan po ay sanayin natin. Okay? Manalangin po tayo. Mahal namin Ama na mahabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Salamat po pagpapaunawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hinihiling po namin na sundin namin ang salitang natutunan namin ngayon. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. May Grand Bible Seminar mula December 4. Mangyaring panggunahan ang maraming nawawalang kaluluwa sa Bible Seminar. Iligtas natin ang maraming nawawalang kaluluwa sa pamamagitan ng Bible Seminar. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.